Isang araw lumapit si Dongzi sa kanyang ina umiiyak. Mama, patawad po. Hindi po ako pumasa sa exam. Ang nanay niya, bagamat halatang nasasaktan, ay mahinahong sumagot. Dongzi, nakita ko ang pagsisikap mo buong taon. Hindi mo kasalanan yan. Ngunit porsigido si Dongzi. Ayoko na pong mag-aral. Ma, gusto ko na pong magtrabaho. Pupunta po ako sa syudad. Pinigilan siya ng kanyang ina. Hindi anak. Ang pangarap lang namin ng tatay mo ay makapag-aral ka sa magandang universidad. Para mabago mo ang buhay mo. Ayaw naming matulad ka sa amin. Nakabaon sa baryo. Sabi ng kanyang ama, kami noon, hindi rin nakapasa sa entrance exam. Pero ikaw, anak, may pag-asa ka pa? Kaya mo yan! Sagot ni Dongzi, mahal po ang matrikula sa syudad. Sabi ng ama, huwag mong alalahanin ang pera. Kahit ibenta ko ang lupa, mangutang ako, makapag-aral ka lang. Napaluha si Dongzi at niyakap ang kanyang mga magulang. Pangako po, mag-aaral akong mabuti. Babawi ako. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Lumipas ang panahon. Nag-aaral na si Dongzi sa syudad. Isang araw, tumawag siya sa kanyang ina. Ma, magkape naman tayo minsan. Malamig ang tugon ng ina. Bakit? Alam mo bang galing ako sa ospital? Wala pa ring sahod. Samantala, ang ama niya ay nakikipagtalo sa paaralan. Ma'am, pwede po bang ibalik ang 1,000 yuan na binayad ko para sa info ng entrance exam? Hindi po pwede, ang sagot sa kanya. Kailangan po ng anak ko. Please lang po. Hindi siya nagtagumpay, kaya lumapit siya sa kaibigang si Tan. Tan, pahiram ulit ng 1,000 yuan para sa anak ko. Mainit ang sagot ng kaibigan. Noon, umutang ka na ng 2,000 para sa asawa mo. Ngayon, anak mo naman, wala kang ibang alam kundi mangutang. Nakiusap pa rin ang ama, hindi ito para sa akin. Para ito kay Dongzi, para makapag-aral siya. Sa kabila ng kahihiyan at hirap, gumawa siya ng paraan para muling makapagpadala ng pera. Isang araw biglang lumitaw ang ama sa campus. Dongzi, anak. Nagulat si Dongzi at napikon. Sabi ko sa inyo, huwag kayong pumunta rito. Malapit lang ang construction site. Namiss lang kita. Kumusta na ang pag-aaral mo? Pero malamig si Dongzi. Tumigil na lang kayo, te. Paulit-ulit na lang. Napangiti pa rin ang ama kahit ramdam ang sakit. Sige, ingat ka na lang. Gabi ng kasiyahan. Kasama ni Dongzi ang mga kaibigan sa mamahaling hotpot restaurant. Ang yaman mo talaga, Dongzi! Taya ka na naman. Siyempre, ang tatay ko ang kita sa pabrika halos 1.8 milyon kada buwan. Tawanan. Inuman. Tawanan muli. Habang sila'y nagsasaya, sa kabilang banda ng syudad, may isang matandang lalaki ang tahimik na lumapit sa isang tindahan. Kuya, magkano po ang baw? Nakikita mo namang may presyo, di ba? Sagot ng tindero. Kung wala kang pambayad, huwag kang magtanong. Malinis po ang kamay ko. Di po madumi. Tumigil ka! Wala kang pera, makipagtalo ka pa? Lumayas ka! Hindi nakabili ang matanda. Tahimik siyang naupo sa gilid ng tindahan. Hinugot ang baon niyang kanin at nilantakan ang tuyong ulam. Ang lalaki ngayon ama ni Dongzi. Habang si Dongzi ay nakatawa may hawak na alak, cheers! Para sa tagumpay natin, cheers! Ang tugtugan ay malakas. Ang tawanan ay walang patid. Hindi niya alam, sa lamig ng gabi, habang siya'y tumatawa at nagdidiwang, may isang matandang lalaki umidlip sa bangketa. May kanin sa kamay at luha sa mata.